Sa araw ng mga tatay, nagpadala sa akin ng gift box ang anak kong babae na akalay surprise. Pero tumingin ang asawa ko at bumulong, "Huwag mong buksan." Tanong ko, "Bakit hindi mo makita?" Tiningnan ko ng mas malapit sa nagyayelong gulat. Makalipas ang 1-0 minuto, dumating ang mga pulis. Hindi nyo paniwalaan kung ano ang laman ng kahon. Bago tayo magpatuloy, pakiclick ang subscribe sa channel at sabihin nyo sa comment kung saang lugar kayo nakikinig. Tatay, naiintindihan mo ba talaga na kailangan ko na ang pera ngayon? Hindi pagkatapos mo mamatay. Nabasag ang tasa ng kape sa matigas na sahig na kahoy. Natapon ang brown na likido sa Persian rug. Namula ang mukha ni Maria Clara. At nanginginig pa rin ang mga manicured niyang daliri sa pagkakabitiw ng tasa. Hinawakan ko ng mahigpit ang mga dokumento ng mana. 30 taon ng maingat na pagpaplano. Naging sandata na lang sa kamay ng desperadong anak ko. Kumukulubot ang mga papel sa ilalim ng mapuputing kamao ko. Maria Clara, hindi ako ATM. Makukuha mo ang mana mo kapag dumating na ang panahon. Si Pedro ay lumubog pa ng malalim sa leather sofa namin. Lumawak ang ngisi. Siege na, Guillermo. Isa lang naman ang anak mo. Ano ba ang ilang libo para tulungan kami? Ilang libo? Walang hiya talaga ang lalaking to. Noong nakaraang buwan, utang sa sugal. Bago noon, shopping ni Maria Clara. Walang tigil ang mga hiling, lalong lumalaki. Tulungan kayo. Dahan-dahan akong tumayo. Nagreeklamo ang 66 anyos kong mga kasukasuan. Tinulungan ko na kayo ng 3 taon ng tuloy-tuloy. Hindi personal bank ang retirement fund ko. Lumitaw si Joanna sa pintuan. Nakabaluktot ang dish towel sa mga kamay. Pakikalma naman lahat. Makakapag-usap tayo ng mahinahon. Mahinahon. Bigla si Maria Clara humarap sa nanay niya. Nakaupo siya sa daan-daang libo habang nalulunod tayo sa utang. Utang na ginawa nyo. Sabi ko ng mahina. Utang mula sa mga pili nyo. Nakababa ang family photo sa mantel. Nahulog ba ito nung sumigaw si Maria Clara? O sadyang binuksan ng iba? Ang silver frame ay sumasalamin sa ilaw mula sa kisame na parang salamin. Walang ibang nakikita, kundi walang laman na ningning. Umusad si Pedro. Nakasandal ang mga siko sa tuhod. Tingnan mo, matanda, hindi ka na bumabata. Bakit hindi mo nalang ipamahagi ang yaman mo habang buhay ka pa para makita mo kung paano pinahahalagahan? Matanda. Mapait sa dila ko ang pangmamaliit. Galing pa sa taong hindi pa nakapagkapit ng matagal na trabaho. Nakikitira sa credit card ng anak ko at sa paminsan-minsang kabutihang loob ko. Dahil 43 taon akong nagtrabaho para sa perang yan. Bawas salita ay mas mabigat kaysa nauna. 43 taon ng 12 oras na shift, napalampas na hapunan, kinansel na bakasyon. Para magkaroon ka ng magandang pagkabata, Maria Clara. Para makapag-retire kami ng nanay mo ng may dignidad. Dignidad. Matigas na tumawa si Maria Clara. Ano ang may dignidad sa pag-iimbak ng pera habang naghihirap ang anak mo? Naghihirap. Tiningnan ko ang designer handbag niya, ang bagong highlights ng buhok, ang mamahaling alahas, ang bagong-bagong sapatos ni Pedro. Mukhang komportable naman ang paghihirap nila. Gawa-gawa nyo ang paghihirap nyo. Hindi ko na napigilan ang mga salita. Lahat ng krisis, lahat ng emergency, lahat ng desperadong pakiusap ng pera, kayo ang lumikha. Tahimik na parang lubid ng piano ang katahimikan. Ganap na pumasok si Joanna sa kwarto. Maputla ang mukha. Guillermo, bulong niya. Baka naman dapat ano? Putol ng boses ni Maria Clara na parang basag na salamin. Dapat patuloy na pagbigyan ang pagiging makasarili mo. Dapat magunwaring mapagmahal kang tatay imbes na ganid na kuripot. Parang suntok sa katawan ang mga paratang. Ganid, makasarili, hindi mapagmahal. 40 taon ng sakripisyo. At ito ang gantimpala ko. Tumayo si Pedro. Mas pangit ang ekspresyon. Alam mo ba ang iniisip ko, Guillermo? Sa tingin ko gusto mo kaming makitang nahihirapan. Nakakapagpabigat yan sa'yo ng pakiramdam na makapangyarihan. Di ba? Lumabas kayo. Galing sa malalim na parte ng dibdib ko ang mga salita. Kayong dalawa, lumabas kayo sa bahay ko. Bahay mo. Mapanganib na kumikinang ang mga mata ni Maria Clara. Bahay na tinulungan ni nanay na bayaran. Bahay na kinagisnan ko. Hindi mo basta-basta matatanggal ang sarili mong anak. Subukan mo. Pero hindi siya gumalaw. Si Pedro man. Nakatayo sila ron na parang mga ngayayat na naamoy ang kahinaan. Naghihintay na sumuko ako. Naghihintay ng karaniwang sorry, karaniwang kompromiso, karaniwang tseke para bumili ng pansamantalang kapayapaan. Hindi na ngayon. Lumakad ako papunta sa main door at binuksan ng maluwag. Pumasok ang malamig na hangin sa gabi
na may dalang amoy ng kapuya at malayong tawa ng mga kapitbahay. Normal na pamilya na nag-uusap ng normal. Gaano katagal mula noong huli kaming tumawa ng magkasama? Maria Clara, sabi ko nang hindi humarap. Kunin mo ang asawa mo at umalis kayo. Huwag na kayong babalik hanggat hindi kayo handa para sa respetadong usapan tungkol sa problema nyo, sa pera at solusyon na hindi kasama ang pitaka ko. Pagsisihan mo to, sisitsit niya habang kinukuha ang bag. Kapag matanda ka na at may sakit at kailangan mo na mag-aalaga sa'yo, alalahanin mo tong sandaling to. Alalahanin mo kung paano mo pinili ang pera kaysa pamilya. Tumikada ang takong niya sa sahig na kahoy na parang putok ng baril. Sumunod si Pedro, huminto sa pintuan. Hindi pa tapos to, matanda, bulong niya. Ang pamilya ay hindi nagtatalikuran. Malakas na isinara ang pinto na nyanig ang mga bintana. Mas mabigat ang katahimikan kaysa sigawan nila. Natigilan ako sa harap ng pinto. Nakakapit pa rin ang mga kamay ko sa tansong hawakan. Sa pamamagitan ng decorative glass, nakita ko ang BMW ni Maria Clara na agresibong umatras sa driveway namin. Umiikot ang gulong sa aspalto. Lumapit si Joanna mula sa likod ng mahina ang mga hakbang. Guillermo. Dahan-dahan akong humarap. Parang battlefield ang sala. May mansa ng kape ang Persian, robe na binili namin sa ika-negatibo, 20 taon namin. Nakakalat ang mga dokumento ng mana sa sahig na parang nalaglag na dahon. Nakatingala ang nakabagsak na family photo. Kumikislap ang silver frame na parang nangungutya. 43 taon. Bulong ko ng higit sa sarili ko kaysa sa kanya. Ano? 43 taon akong nag-overtime noong high school siya, para may bagong damit siya, college books, kotse sa 16 na TA birthday niya. Nahuli ang boses ko sa kasal na hindi namin afford, pero binayaran pa rin. Pinulot ni Joanna ang mga papel. Maingat ang galaw. Nahihirapan siya, Guillermo. Pili niya ang sugal. Mas matalas kaysa plano ang mga salita ko. Bawat tagpunta sa kasino, bawat online bet, bawat kasinungalingan kung saan napunta ang pera, pili niya. Lumakad ako sa mantel at itinigil ang family photo. Ngumingiti sa akin ang 5 taong gulang na Maria Clara. Walang ngipin sa harap at inosente. Nakaupo sa balikat ko sa county fair. Kailan naging ganitong manipulative stranger, ang masayang batang, yon na gustong-gusto ang buong buhay ko. Naalala mo noong gusto niya, yung dollhouse noong Pasko. Tanong ko, hinahawakan ang salamin. Yung sa mamahaling tindahan ng laruan sa bayan. Nag-double shift ako ng 2 buwan para ma-afford. Sapat na sagot ang katahimikan ni Joanna. Naalala namin pareho, tulad ng ballet lessons, summer camp, branded na sapatos dahil mayroon lahat ng kaibigan niya. Bawas sakripisyo na ginawa ng masaya para sa kaligayahan ng anak namin. At ngayon, nambabato siya ng tasa ng kape dahil ayaw kong ibigay ang retirement fund ko. Hindi sa'yo niya binato, Guillermo. Sa sahig niya binato. Walang saysay ang pagkakaiba. Pareho lang ang karahasan. Sa akin man o sa gamit ko, pareho ang disrespect. Yumuko ako at pinulot ang isa sa mga dokumento ng mana. Malabo ang legal na salita habang binabasa ko. Pero kabisado ko na bawat clause. Mga taon ng maingat na pagpaplano, konserbatibong investment, ipinagpaliban na kasiyahan. Para siguradong may financial security, si Maria Clara pag-alis namin. Impluwensya ni Pedro, mahinang sabi ni Joanna. Pinupuno niya ng ideya ang ulo niya kung ano raw ang utang natin sa kanya. Hindi si Pedro ang lumikha ng kasakiman niya. Pinayagan niya lang lumabas. Nakabitin sa pagitan namin ang matigas na katotohanan. Naging ibang tao ang anak namin na hindi na namin kilala. At pinayagan namin sa pamamagitan ng palaging pagbibigay, palaging pagsusulat ng tseke, palaging pag-ayos ng pinakabagong krisis niya gamit ang pera namin. Tumunog ang phone ko, text mula sa hindi kilalang numero. Pero kilala ko agad ang estilo ng pagsusulat. Tatay, sana masaya ka na. Kailangan ng mga bata ng winter jacket at school supplies. Pero mas mahalaga raw sa iyo ang pera mo kaysa sa mga apo mo. Huwag kang umasa na makikita mo pa sila sa malapit na panahon. Mga apo, ang pinakamatinding sandata ni Maria Clara. Si Emma at Jake, 8 taon at 6 na taon. Inosenteng biktima sa giyera ng nanay nila para sa pitaka ko. Alam niya eksakto kung saan sa sakit ng husto. Ipinakita ko kay Joanna ang mensahe. Nang lumo ang mukha niya. Hindi niya talaga kami pagbawalan makita sila. No. Pero alam namin pareho na gagawin niya. Ginawa na niya noon sa mas maliit na away. 1 linggo rito, 2 linggo roon. Tuwing hindi kami agad sumusunod sa hiling niya ng pera, ginagamit na bargaining chip ang mga bata sa walang katapusang paghahanap niya ng pera. Guillermo, baka dapat nating pag-isipan ulit. Hindi.
Parang putok ng baril ang salita. Hindi na. Hindi na ako magpapa-hostage sa banta tungkol sa mga apo. Hindi ko ituturo kina Emma at Jeke na nabibili ang pagmamahal. Na transaksyon lang ang relasyon sa pamilya. Napangiwi si Joanna sa tindi ng galit ko. Sa 38 taon ng pagsasama, bihira niya akong makitang ganito. Pero may nagbago ngayong gabi. May pangunahing pagkaunawa tungkol sa anak ko, sa relasyon namin, sa kinabukasang inakala ko para sa pamilya namin. Ganap na nabasag ang ilusyon ng mapagmahal na sakripisyo, katulad ng tasa ng kape. Tumunog ulit ang phone ko. Makalipas ang 6 na araw, nakaupo ako sa front porch namin na may dyaryo ng linggo. Sinusubukang hanapin ang normal sa routine ng araw ng mga tatay. Lumamig na ang kape sa tasa ko, pero hinawakan ko pa rin. Pinapanood ang mga kapitbahay na lumalabas para sa weekend activities. Naglo-load ng kotse ang mga Henderson para sa family outing. Nagtatanim ang mga patel sa hardin nila. Naririnig ang tawa sa tahimik na suburban street. Gumagalaw si Joanna sa loob ng kusina. Naririnig ang mahinang kalampagan ng mga plato ng almusal sa bukas na bintana. Nagdaang linggo kami sa maingat na usapan. Umiikot sa butas na hugis Maria Clara sa dynamics ng pamilya namin. Wala kaming balita mula sa kanya mula noong gabing iyon. Walang tawag, walang text, walang biglang pagbisita na may hiling ng pera o reconciliation. Hindi natural ang katahimikan. Sa loob ng 3 taon ng krisis sa pera, hindi pa siya nakapagtiis ng ganito katagal ng walang kontak. Karaniwan sa 3 araw, tatawag na siya na may sorry at mas maliit na hiling. Sumusubok bago ilunsad ang susunod na malaking pakiusap ng pera. Pero iba ito. Sinadya ang ganap na katahimikan. Parang kalmado bago ang bagyo. Kalahati ko ay nakahinga. Kalahati ko ay nag-aalala. Binasag ng rumaragasa ng delivery truck ang iniisip ko. Tumingin ako mula sa sports section at nakita ang brown na US na bumagal sa harap ng bahay namin. Kakaiba, wala kaming inaasahan. At bihira ang linggo delivery maliban kung may nagbayad extra para sa weekend service. Bumaba ang driver, tiningnan ang handheld device, then kinuha ang medium-size na kahon sa likod. Lumapit siya ng propesyonal. Guillermo Cruz po. Ako po. Maligayang araw ng mga tatay. Sabi niya habang iniaabot ang package at electronic clipboard. May nagmamahal talaga sa inyo para magbayad ng linggo delivery. Pinirmahan ko, tinitingnan ang shipping label habang lumalayo siya. Walang nakalagay na return address. Generic lang ang impormasyon. Magaan ang kahon sa laki niya. Mga sukat ng showbots. Mga 900 gramo lang siguro. Kanino galing yan? Tawag ni Joanna mula sa pintuan ng kusina. Pinupunasan ang kamay sa dish towel. Wala akong alam. Dinala ko ang package sa loob. Inilagay sa coffee table kung saan nakakalat ang dokumento ng mana, 6 na araw lang ang nakakalipas. Walang return address, lumapit siya. Kuryoso pero maingat ang ekspresyon. Lagi nang mas maingat si Joanna sa unexpected package kaysa sa akin. Sobrang daming narinig niya sa balita tungkol sa package bomb at mail fraud. Baka galing sa mga apo. Suhestyon niya pero walang conviction ang tono. Nagtanong si Emma tungkol sa araw ng mga tatay noong nakaraang buwan pa kami nakakakita sa kanila. Bago ginamit ni Maria Clara laban sa amin. Bago ang mga banta at ultimatum. Itinabi ko ang mga iniisip na yon. Pwede, sabi ko. Pero may mali. Sobrang perfect ang timing, sobrang calculated. At hindi magbabayad si Emma ng special Sunday delivery. Lumapit pa si Joanna. Tinitingnan ang kahon na parang crossword puzzle. Guillermo, mabagal niyang sabi. Huwag mong buksan. Bakit? Itinuro niya ang hindi ko napansin. Hindi mo ba nakikita ang mga butas? Para sa paghinga, ibig sabihin may buhay sa loob. Bumagsak ang tiyan ko. Ngayon na itinuro niya, nakita ko ang maliliit na butas sa karton. Halos hindi makita maliban kung alam mo. Maliit, eksaktong butas na sinadya. Butas sa paghinga, ulit ko, patag ang boses. May buhay sa loob, kumpirma ni Joanna, umatras sa coffee table. Ang tanong, ano? Nakatayo kaming dalawa sa sala. Nakatitig sa inosenteng kahon na parang bigla na lang lalabas ang paa at tatakbo. Ang sikat ng umaga na pumapasok sa mga bintana namin ay hindi na mainit. Mas nakakatakot ang suburban na katahimikan. Sino nung magpapadala sa atin ng may buhay? Bulong ni Joanna. Pero habang tinatanong niya, naramdaman ko ang malamig na katiyakan sa dibdib ko. Ang timing, ang anonymous sender. Ang Sunday delivery para siguradong nasa bahay kami at walang hinala. Hindi ito regalo. Iba ito. Mula sa loob ng kahon ay narinig ang pinakamahinang kaluskos. Sapat para mag-freeze kaming dalawa. Tumigil agad ang tunog. Nag-iwan ng matinding katahimikan.
Hinawakan ni Joanna ang braso ko. Nakabaon ang kuko sa balat ko sa koton ng polo ko. Narinig mo ba? Hinga niya. Tumango ako, hindi mapaniwalaan ang boses. Anuman sa loob ng kahon ay buhay na buhay, at nagigising na. Lumabas ang mahinang sitsit mula sa karton. Halos hindi marinig pero totoong totoo. Nagyelo kaming dalawa, nakatitig sa package na parang sasabog anumang oras. Tumigil ulit. Nakahinga kaming parang nahuling hininga. Tapos bumalik, mas matagal ngayon. Malinaw na sitsit na nagpadala ng yelo sa ugat ko. Higpit na higpit ang hawak ni Joanna sa braso ko, hanggang nakabaon ang kuko sa tela. Guillermo, bulong niya. Tumawag ka na ng tulong ngayon. Nanginginig ang kamay ko nang binunot ang phone. Muscle memory ang gumana habang nahihirapan ang isip ko. Ano po ang emergency ninyo? May suspicious package dito na may buhay sa loob. Mas mabilis kaysa plano ang mga salita. Dumating ito kaninang umaga, walang return address, at may tunog. Sir, mapalarawan niyo po ang tunog. Tiningnan ko si Joanna. Tumango siya para hikayatin ako. Tumigil ulit ang sitsit, pero alam namin parehong babalik. Sitsit, sabi ko. Parang, hindi ko natapos. Parang ahas. Delikado pakinggan ng malakas. May nakikitang panganib o sira sa package. Wala po. Pero may maliliit na butas sa karton. Butas sa paghinga. Naputol ang boses ko sa huling salita. Sir, ipinapadala ko na agad ang mga pulis sa inyo. Pakikalmahan nyo lang at huwag bubuksan. Pwede po bang lumipat kayo sa ibang kwarto? Mga 2 metro lang kami mula sa sala. Dapat ba kaming umalis ng bahay? Manatili po sa loob pero panatilihin ang distansya. Darating ang mga pulis sa loob ng 0 minuto. Huwag hawakan o galawin ang package. Tahimik ang linya maliban sa pagtatype ng dispatcher. Parang walang hanggan ang 0 minuto kapag may delikadong bagay sa coffee table namin na lalong gumagalaw. Sinong makakagawa nito, Guillermo? Tanong ni Joanna paggababa ko. Tanong na kinatakutan ko. Halata ang sagot pero kapag sinabi ko ng malakas, magiging totoo. Ayaw kong aminin na lumampas na ang anak ko sa linya na hindi ko inakalain posible. Natatakot akong hulaan, sabi ko. Pero nandiyon na ang isip ko. Nagkukonekta ng mga tuldok na ayaw kong makita. Hindi aksidente ang araw ng mga tatay. Ang hindi kilalang nagpadala na alam ang address, schedule, kahinaan namin. May galit sa recent na away namin na naglano ng ganito kalupit. May isa pang tunog mula sa kahon na nagpaatras sa amin. Hindi lang sitsit kundi kaluskos na may galaw. May gumagalaw sa loob. Yung away, mahinang sabi ni Joanna. 6 na araw lang ang nakakalipas. Galit na galit siya noong umalis. Hindi niya kailangang banggitin ang pangalan ni Maria Clara. Pareho naming iniisip. Parehong nakarating sa parehong nakakatakot na konklusyon sa magkaibang landas ng logic at takot. Pero ito, itinuro ko ang package. Hindi lang galit ito. Iba pa. Pagganti. Nakabitin ang salita kahit hindi binigkas. Ang anak namin na pinalaki at tinustusan at minahal sa kabila ng mga pagkakamali ay nagpadala ng bagay para takutin o saktan kami. May isa pang kaluskos, mas malakas ngayon. Gising na talaga anuman sa loob. Marahil nalilito sa paligid. Marahil naiirita sa boses at galaw namin. Anong klaseng tao ang gagawa nito sa sarili niyang magulang? Naputol ang boses ni Joanna. Desperado, sabi ko kahit parang kulang. May akala na inagrabyado siya. Pero alam ko sa kaibuturan na higit pa sa desperasyon. Kailangan ng plano, kalkulasyon. Antas na mali siya na nagsasabi na may sira sa relasyon ng magulang at anak. Hindi lang galit si Maria Clara. Ginawa niya itong sinadyang psychological warfare. Narinig ang pagbagsak ng mga pinto ng kotse sa labas na nagpatalon sa amin. Sa front window, nakita ko ang pulis na kotse sa driveway namin. 2 pulis na papalapit ng may layunin. Agad na dumaloy ang ginhawa na nanghina ang tuhod ko. Dumating na ang propesyonal na tulong. Malapit na, anuman ang bangungot sa inosenteng kahon na iyon ay magiging responsibilidad na ng iba. Tumunog ang doorbell ng matalas at autoritatibo. Binuksan ko bago pa makatok ulit si Officer Todd Reyes. Napuno niya ang pintuan, matangkad, matipuno, may alerto na nakasanayan sa domestic emergency. Nakalagay sa nameplate T. Reyes. Ginong Cruz, ako po si Officer Reyes. Tumawag kayo tungkol sa suspicious package. Opo, salamat sa mabilis na pagdating. Pinasok ko siya. Nasa sala po. Pinunasan niya ang bota sa welcome mat bago pumasok. Lumitaw si Joanna sa hallway, nakasuot pa ng apron, nakabaluktot ang kamay. Officer, sobrang salamat po talaga. Hindi po namin alam ang gagawin. Tama po ang ginawa ninyo, ginang. May kalmadong autoridad ang boses niya.
Pwede po niyo akong dalhin sa package. Hinintay namin siya sa sala kung saan nakaupo ang kahon sa coffee table. Mukhang mas maliit ngayon na may tulong na. Lumapit si Officer Reyes ng maingat. Kumukuha ng latex gloves sa belt niya. Kailan po dumating ito? Mga 35 minuto po, sabi ko. Linggo delivery. May nagbayad extra para weekend. Tiningnan niya ang label nang hindi hinahawakan. Walang return address. At may tunog po kayong narinig. Sit. Mahinang sabi ni Joanna. Parang hindi niya natapos. Parang ahas. Tapat na tinapos ni Officer Reyes. May mga ganitong kaso na po ako. Karaniwan hindi venomous pero lahat ng precaution po. Tatawagan ko po ang animal control. May tamang equipment sila. Dispatch. Unit 47 requesting animal control sa 1,200 at 47 Acacia Street. Suspected ahas sa residential package. May kumpirmasyon ang radyo. 20 minuto po para sa animal control. Humarap ulit si Officer Reyes sa amin. May ideya po ba kayo kung sinong nagpadala? Tanong na kinatakutan ko. Naramdaman ko ang tingin ni Joanna. Naghihintay kung paano ko sasagutin. Wala po, maingat kong sabi. Baka mga batang nagbibiro lang. Mas matalas ang tingin niya. Kailangan ng access sa buhay na hayop. Shipping materials. Alam ang address nyo. May plano at resources ito. Natuyo ang lalamunan ko. Tama siya. May kakayahan at motibo ang nagpadala sa amin ng ahas sa araw ng mga tatay. May kamakailan po bang conflict? Away sa pamilya. Nakabitin ang paratang sa hangin. Napaigting si Joanna sa tabi ko. Paehong naglalakad sa masikip na lubid ng katapatan at katapatan sa pamilya. Wala pong abot dito, nayayos ko. Napansin ni Officer Reyes ang pag-aalangan, pero hindi niya pinilit. Kinuha niya ang maliit na notebook. May kakaibang charge po, basta credit card, Newletly. Pet shop, exotic animal supplier. Parang suntok sa katawan ang tanong. Pet shop. Naalala ko nang may kalinawan na nakakatakot. Yung charge na napansin ko sa statement noong nakaraang buwan. Ginagamit ni Maria Clara ang card ko for emergency. Reptile Palace, 12,750. Akala ko para sa mga apo. Hindi ahas. Hindi kailanman. Ginoong Cruz, okay lang po ba kayo? Pinilit ko ng neutral ang mukha, pero kumakalampag ang dibdib ko. Okay lang po. Nagko-process lang. Pero hindi ako okay. Nagkakabit-kabit na ang mga puzzle sa nakakatakot na kalinawan. Ang timing, ang kalaman sa routine namin, ang access sa card ko, ang sinadyang kalupitan ng pagpili sa araw ng mga tatay. Nagpadala sa akin ng ahas ang anak ko. Magfa-file po ba kayo ng formal report? Pwedeng imbestigahan ang origin ng package. Kasuhan kung makikilala ang nagpadala. Tiningnan ko si Joanna. Nakita ko ang parehong conflict sa mata niya. Gusto ko ng hustisya, pero mas malaki ang parte na 34 taon na pinrotektahan si Maria Clara sa kabila ng mga pagkakamali niya. Hindi ko siya maipapasa sa pulis. Hindi po, mahinang sabi ko. Ayokong gawing bundok ang nunal. Kung biruan lang, parang sobra ang magsampa ng kaso. Nag-note si Officer Reyes, pero parang narinig na niya ito noon. Katapatan sa pamilya na mas malakas kaysa hustisya, kahit lumampas na ang miyembro sa delikadong linya. May isa pang sasakyan sa driveway. Sa bintana, nakita ko ang puting van na may animal control. Si Mike po yan, sabi ni Officer Reyes. Pinakamahusay na wildlife specialist sa bukid. Maresolba niya ito ng safe sa loob ng 1 oras. Pero habang pinapanood ko si Mike na kunin ang equipment niya, alam kong bagong simula pa lang talaga. Sa loob ng 20 minuto, ligtas niyang nailabas ang 3-foot na corn snake mula sa kahon. Kinumpirma na hindi venomous, at inilagay sa secure carrier papunta sa local reptile rescue. Magandang specimen, sabi niya habang isinasara ang carrier sa van niya. May nagbayad ng malaki dito. Corn snake magandang pet kapag inaalagaan ng tama. Sayang ginamit sa ganito. Nakipaggamay si Officer Reyes sa amin bago umalis. Tumawag po kung may naalala pa kayo tungkol sa posibleng nagpadala. Ginoong Cruz. Pwede pang lumala ang ganitong biro kung hindi mapipigilan. Tumango ako habang iniisip ang mas madilim na posibilidad. Nawala ang 2 sasakyan sa tahimik na suburban street namin. Naiwan kaming mag-asawa na mag-isa sa aftermath ng umaga. Iba na ang pakiramdam ng sala. Parang nilabag kahit profesional ang paglilinis. May mansa pa ng tubig sa coffee table kung saan dinisinfect ni Mike. Nerestock na ulit ang mga dokumento ng mana, pero nagbago ang simbolismo. Hindi na tools ng family planning, kundi ebidensya ng pagtataksil na nag-trigger sa pangyayaring ito. Naglinis si Joanna sa kusina ng sobrang lakas. Stress cleaning niya kapag family crisis. Nakatayo ako sa front window pinapanood ang mga Henderson
na umuwi mula sa Father's Day outing nila. Puno ng picnic gear at tawa ng bata. Normal na pamilya, normal na linggo, normal na tatay na hindi nakatanggap ng nakakalason na sorpresa mula sa anak. Nasunog sa alaala ko ang charge sa card. Reptile Palace, 12,753 linggo na ang nakaraan. Pagkatapos ng away namin tungkol sa mana. Perfect timing para maglano ng ganti. Mabigat ang phone ko habang nag-scroll sa kontak ni Maria Clara. Ngumingiti siya sa larawan mula sa birthday ni Emma noong nakaraang taon. Bago lumaki ang hiling ng pera, bago mga banta tungkol sa apo, bago ang ahas ngayong umaga. Tatawagan mo talaga? Mahinang tanong ni Joanna mula sa pintuan ng kusina. Kailangan kong malaman ng sigurado. At kung aamin siya, nakabitin ang tanong. Ano ang gagawin ko kung totoo ang hinala ko? Anong aksyon ang pwede ng tatay sa anak na lumampas na sa linyang iyon? Tumunog ng 2 beses bago niya sinagot. Tatay. Artipisyal ang gaan ng boses ni Maria Clara. Ganon kapag may gusto o nagtatago. Kumusta ang araw ng mga tatay mo? Higpit ang hawak ko sa phone. Kumusta raw? Kung inosente siya, natural ang tanong. Kung may sala, malupit na pangungutya. Kagiliw-giliw na umaga, sabi ko, neutral ang boses. Maria Clara, wala ka bang alam tungkol sa kakaibang regalo sa araw ng mga tatay? Wala, tatay. Anong nangyari? Mabilis, sobrang bilis ang sagot. Pero ang sumunod ang nagkumpirma ng pinakamalalang hinala ko. Sa background, malinaw na narinig ko ang mahinang tawa ni Pedro. Hindi ang gulat na tawa, kundi ang satisfied na snicker na may akala na nakaalpas sa matalinong plano. Parang suntok sa katawan. Nawala lahat ng duda sa sandaling iyon nang walang pakialam na tawa. Nagbadala sa akin ng ahas ang anak ko. At nakakatuwa pa para sa asawa niya. May konting kalituhan lang sa delivery. Sabi ko habang pinipigil ang boses. Wala namang importante. Sigurado ka bang okay kayo? Parang iba ang boses mo. Iba. Natuklasan ko lang na sinubukan akong takutin ng anak ko gamit ang buhay na reptilya. At iba pa raw ako. Okay lang lahat, Maria Clara. Enjoy your Sunday. Binaba ko bago pa siya makasagot. Bago pa ganap na mabasag ang kontrol ko. Nanginginig ang phone sa kamay ko, habang lumulubog ang bigat ng pagtataksil. Lumitaw si Joanna sa tabi ko. Binabasa ang mukha ko sa 38 taon ng pagkakakilala. May narinig ka. Tumawa si Pedro. Walang emosyon ang mga salita sa background. Nung tinanong mo kung anong nangyari, tumawa siya na parang pinakamatalinong joke. Hinanap ng kamay niya ang braso ko. Matatag na presensya sa nagbabagong pamilya namin. Ano ang gagawin mo? Tiningnan ko ang phone, tapos ang home office ko kung saan may access sa bank accounts, credit cards, at lahat ng financial tools na nagpanatili kay Maria Clara ng 3 taon. Ituturo ko sa anak ko ang konsekwensya. 7 oras ng gabi, nakaupo ako sa home office ko. Nakasara ang pinto. Tahimik na humihina ang computer sa gabi. Nagpalipas ako ng hapon sa maingat na pag-iisip. Naglakad sa subdivision. Nag-review ng 30 taon ng financial decision na nagdala sa atin dito. Lumamig ang galit ko sa mas malamig, mas may layunin. Sa desk ko ang ebidensya ng kabutihang loob ng tatay. Bank statements na may monthly transfer para sa renta ni Maria Clara. Credit card bills na binayaran ko nang walang tanong. Insurance, car payments, emergency loans na hindi nabayaran. 30 taon ng pagpapahintulot na disguised as love. Ang leader portfolio sa tabi ng keyboard ko ay may mga dokumento na binasa ko ng paulit-ulit. Kopya ng check para sa kasal niya. Resibo ng kotse na ibinenta ko para sa utang sa sugal niya. Bank transfer na labeled emergency na naging monthly na obligasyon. Bawat papel ay nagsasabi ng parehong kwento ng anak na natutong tingnan ang tatay bilang walang hanggang pera, hindi gabay. Nagliwanag ang screen habang nag-navigate ako sa online banking. Matatag ang daliri ko sa keyboard. Kilala ang password na hindi ko ibinahagi kay Maria Clara kahit nakakakuha siya ng access. Unahin ang credit card. Paeho ang Reptile Palace charge, 3 linggo na ang nakaraan. Authorized user pa rin si Maria Clara. Status na ibinigay ko noong college niya for emergency. 20 taon ng emergency na naging permanent lifestyle. Click ko ang Manage Users. Nag-prompt ang system ng security questions. Apelyido ng nanay ko, kalsada kung saan ako lumaki. Simpleng sagot na nagbukas ng tools na dapat ginamit ko noon pa. Remove authorized user. Tanong ng asol na text. Nag-hover ang cursor ko sa confirm mga 0 segundo. Hindi dahil nag-alangan kundi sa lalim ng pagbabago sa loob ko. 30 taon ko pinondohan ang pagiging irresponsible mo. Tama na. Click ko. User access revoked. Mag-i-effect sa loob ng 1 oras.
Susunod ang EAN changes. Alam niya ang numero. Marahil pinanood ako noon. Pinili ko ang taon ng kasal namin ni Joanna. Numero na may kahulugan sa amin, pero wala sa plano niya. Mas maraming atensyon ang automated payments. Monthly transfer sa checking niya. Recurring payment sa car insurance niya. Subscription sa GYM na sinabi niyang kailangan sa mental health niya. Bawat cancel ay may confirmation. Digital paper trail ng desisyon ko na tumigil ng maging private bank niya. Matatag ang kamay ko. Hindi cruelty, overdue accountability ito. Naalala ko noong nakaraang buwan tumawag siyang umiyak tungkol sa utang sa sugal. Nangako ito na ang huli. Pinaniwalaan ko. Nag-transfer ng 250,000. Sinabi kay Joanna tinutulungan namin matuto siya ng responsibilidad. Sa halip, tinuruan ko siyang optional ang consequence. Summary ng changes ang huling screen. Credit access removed. Automatic payments cancelled. EAN updated. 30 taon ng pagpapahintulot na naundo sa 30 minuto ng click. Save changes. Sa labas ng bintana ng office ko. Normal pa rin ang gabi sa subdivision. Nag-ihaw ang mga Henderson sa likod bahay nila. Naglalakad si Aling Patterson sa maliit niyang aso. Normal na pamilya na hindi nakikipagdial sa adult child na nagpapadala ng ahas sa araw ng mga tatay. Click ko ang save. Instant ang confirmation. Processed na ang changes. Nakaupo sa leader chair ko. Naramdaman ko ang kontrol na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon pagdating kay Maria Clara. Hindi na desperate na pag-ayos ng krisis niya, kundi kalmadong otoridad ng magulang na natandaan na minsan kailangang sabihing hindi ang pag-ibig. Bukas ng umaga, matutuklasan niyang wala na ang financial safety net niya. Mede-decline ang card niya. Mabobounce ang automatic payments. Taps na ang assumed access niya sa resources ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng dekada, responsibilidad niya lang ang consequence ng mga pili niya. Tahimik ang phone sa desk, pero alam kong hindi magtatagal. Dumating ang umaga na may kakaibang kapayapaan. Nakaupo ako sa kusina namin na may kape at dyaryo. Pinapanood ang sikat ng araw sa herb garden ni Joanna sa bintana. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, walang anxiety tungkol sa posibleng financial emergency. Walang takot sa manipulative call. Tahimik na gumagalaw si Joanna sa kusina. Pinupuno ulit ang tasa ko ng 38 taon ng ginhawa. Walang tanong siya tungkol sa gabi ko sa office, pero ang ngiti niya ay nagsasabi na naiintindihan niya. Tumunog ang phone ng 8:15. Pangalan ni Maria Clara sa caller ay eksakto kung ano ang inaasahan ko. Pinatunog ko pa ng 2 beses bago sinagot. Magandang umaga, Maria Clara. Tatay, anong ginawa mo? Hindi gumagana ang card ko. Galit na galit ang boses niya. Puno ng panic. Bumili ako ng groceries, dinecline. Nabounce ang car insurance ko. Anong nangyayari? Umupo ako ng kape bago sumagot. Maria Clara, alam kong ikaw ang nagpadala ng regalo sa araw ng mga tatay. Ilang sandali ang katahimikan. Nang magsalita ulit siya, naging defensive fury ang boses. Nawala ka na sa sarili. Paano mo ako sinet up ng ganito? Set up. Hindi anong regalo o anong pinagsasabi mo. Diretso niyang itinanggi na alam niya mismo kung ano ang ginawa niya at galit dahil nahuli. Wala akong ginawa, kalmado kong sabi. Tumigil lang ako sa pagbayad ng pagiging irresponsible mo. Impossible ito. Hindi mo ako basta-basta puputulan ng walang babala. May bills ako, obligasyon, responsibilidad. Responsibilidad. Pinatagal ko ang salita. Tulad ng responsibilidad na igalang ang magulang. Responsibilidad na hawakan ang sariling pera imbes na umasa sa akin. Tumigil si Joanna sa morning routine niya para panoorin ang mukha ko, pero kalmado ako. Halos detached sa hysteria niya. Tatay, please, hindi mo naiintindihan. Nahihirapan kami ni Pedro ngayon. Renta ng apartment due. Car payment mo. Car payment na binabayaran ko ng 2 taon. Renta mo na binabayaran ko, buwan-buwan. Oras na siguro para matuto ka ng tunay na financial responsibility. Sage, gusto mo maglaro. Mataas na ang boses niya na kinabukasan ay kinabahan ako. Huwag kang umasa makikita mo pa mga apo mo. Si Emma at Jeke hindi ka na matandaan kapag, Maria Clara. Putol ko ng mahinang tigas. Wala nang epekto, yang banta mula kahapon. Hindi ko akalain gagawin mo ito sa akin. Bulong niya. Lumipat sa victim voice na nagbukas ng pitaka ko ng maraming beses. Anak mo ako. Nahihirapan ako. Imbes na tulungan mo ako, pinaparusahan mo ako sa bagay na hindi ko ginawa. Bagay na hindi niya ginawa. Wala pa ring direct denial. Walang gulat kung anong regalo. Diretso niyang deflection ng alam niya mismo kung ano ang ginawa niya. Hindi responsibilidad ko ang hirap mo.
sabi ko. Pili mo ang sitwasyon mo. Pili mo ang package na iyon. Pili mo ang susunod. Nababaliw ka na. Isang maliit na biro at tuluyan ka nang mawala sa isang maliit na biro. Nariyan na. Hindi ganap na confession, pero sapat na para kumpirmahin ang hinala niya. Nagpadala siya sa akin ng buhay na ahas bilang maliit na biro. At inaasahan pa rin niyang ipagpatuloy ko ang pagpopondo sa lifestyle niya. Hindi maliit ang biro na may delikadong hayop, Maria Clara. At hindi nawawala sa sarili ang tatay na tumigil sa pagpopondo pagkatapos ng 30 taon. Natagpuan niya lang ito. Naging malamig ang boses niya. Hindi pa tapos to, matanda. Akala mo makokontrol mo ako sa pera. Makikita natin. Binaba niya. Dahan-dahan kong ibinaba ang phone at tiningnan si Joanna na pinanood ang buong usapan nang may lumaking admirasyon. Darating siya rito, mahinang sabi ni Joanna. Tumango ako, marahil kasama si Pedro. Gusto nila ipagpatuloy ito ng personal. Handa ka na ba? Seryoso kong pinag-isipan. Handa na ba ako sa anak ko na darating kasama ang walang trabahong asawa? Hihilingin ang pera na hindi nila pinaghirapan, babantaan ang mga apong ginamit na nila. Sabi ko, akala ko handa na ako. Binasag ng rumaragasang makina ng kotse ang katahimikan ng umaga. Umiingay ang gulong sa aspalto nang biglang huminto. Sinusundan ng malakas na pagsara ng 2 pinto. Nagkatinginan kami ni Joanna. Alam namin kung sino. Mabilis na hakbang papunta sa front walkway nila. Tumunog ang doorbell ng matalas at demanding. Tapos ulit agad. Dahan-dahan akong tumayo. Kalmado sa kabila ng paparating na bagyo. Dito ka lang, mahinang sabi ko kay Joanna. Hindi. May di inaasahang lakas ang boses niya. Sama tayo dito. Naging agresibo ang katok. Lumakad ako sa pintuan at binuksan para makita si Maria Clara at Pedro sa porch namin na parang 2 sundalo handa sa digmaan. Namumula sa galit ang mukha ni Maria Clara. Gusot ang buhok na parang nagmamadali at nagmaneho ng galit. Si Pedro sa likod niya. Madilim ang mukha ng galit na hindi ko pa nakita sa akin. Tatay. Nanginginig sa galit ang boses ni Maria Clara. Kailangan nating mag-usap. Nag-usap na tayo kanina. Nakatayo pa rin ako sa pintuan, hindi inaaya sa loob. Malinaw na ako kanina. Malinaw. Malakas niyang tumawa. Nababaliw ka na. Hindi mo ako basta-basta puputulan dahil sa maling pagkakaintindi tungkol sa package sa araw ng mga tatay. Kahit ngayon, nakatayo sa pintuan ko hinihiling ang pera, hindi niya maamin ang ginawa niya. Walang maling pagkakaintindi, Maria Clara. Nagpadala ka sa akin ng ahas. Tama ang naging reaksyon ko. Umusad si Pedro. Lalo niyang napuno ang pintuan. Tingnan mo, matanda. Baka hindi mo talaga naisip ito. May gastos si Maria Clara, responsibilidad. May mga bata. Mga batang ginagamit ng nanay nila para pagbawalan ang lolo at lola kapag walang pera. Pantay kong sagot. Nang lumo ang mukha ni Maria Clara sa desperadong galit. Sage, gusto mo talaga maging ganito. Hindi mo na makikita ang mga apo mo. Si Emma at Jeke lalaki na alam nilang pinili ng lolo nila ang pera kaysa pamilya. Mga salitang dating pinakikintakot ko ngayon ay walang bisa sa kalinawan na nakamit ko. Tiningnan ko ang anak ko at nakita ko hindi ang batang pinalaki ko, kundi ang manipulative stranger na naging siya. Maria Clara, mahinang sabi ko. Hindi na banta yan. Blessing na yan. Ganap ang gulat sa mukha niya. Hindi ito ang sagot na inaasahan niya. Hindi ang nakakabasag na suntok na lagi niyang nagpapat sa akin dati. Binuka ni Pedro ang bibig niya. Ano sabi mo? Nautal si Maria Clara. Kung ganoon ang klaseng tao na gumagamit ng bata bilang sandata laban sa lolo at lola nila. Mas mabuti sigurong hindi nila malaman habang bata pa sila ang klaseng manipulation na yan. Naging mas madilim ang mukha ni Pedro. Umusad siya hanggang naamoy ko ang galit niya. Alam namin kung saan kayo nakatira. Matanda, mababa at nakakatakot ang boses niya. Alam namin ang routine ninyo. Baka gusto ninyong pag-isipan ulit. Naramdaman ko ang pag-igting ni Joanna sa likod ko, pero nanatili akong tahimik. Binantaan niyo ba ako, Pedro? Sinabi ko lang na tuway ang relasyon sa pamilya. Puputulan niyo kami. Sige, pero huwag kayong umasa na tahimik kaming mawawala. Talaga lang, sabi ko. Yun eksakto ang inaasahan ko. At kung hindi kayo tahimik na mawala, pulis na ang usapan, hindi na family negotiation. Hinawakan ni Maria Clara ang braso ni Pedro. Marahil naramdaman niyang delikado, pero hindi siya pinakalma. Lalo siyang nagalit. Akala mo matalino ka, patuloy ni Pedro. Akala mo makapangyarihan ka kapag pinutol mo ang pera namin. May iba pang paraan para makuha namin ang kailangan namin. Sigurado naman, sabi ko.
Halimbawa maghanap ng trabaho, bagong konsepto. Pero siglo nang nagpapakain ang tao sa sarili sa trabaho. Hindi pa tapos to, sisitsit ni Maria Clara. Nagiging puro lason ang desperasyon niya. Pagsisihan mo ang pagtrato sa amin ng ganito. Ang pamilya ay hindi nagtatalikuran, at may consequence. May consequence na, sabi ko. Kayo na ang nakaraanas ngayon. Tinitigan nila ako ng matagal, marahil natanto na walang banta, guilt, o manipulation ang magbabalik ng access nila sa resources ko. Sarado na ang lalaking 3 dekada nilang personal bank. Walang salitang umikot si Maria Clara at nagmartsa pabalik ng kotse nila. Sumunod si Pedro, pero hindi bago magbigay ng huling nakakatakot na tingin. Pinanood ko silang umalis. Malakas ang makina nila nang hindi kailangan. Noong nawala na ang tail lights nila, isinara ko ang pinto at humarap kay Juana. Maputla siya, pero may pride ang mata niya na hindi ko nakita sa maraming taon. Kailangan natin ng legal advice, sabi ko. Dumating ang gabi na may kapayapaang hindi na naranasan sa maraming taon. Nakaupo kaming mag-asawa sa kusina pagkatapos ng hapunan. Nagbibigay ginhawa ang routine pagkatapos ng kaguluhan ng araw. Umiinom siya ng chamomile tea, habang iniinom ko ang ikalawang tasa ng kape. Parehong naggo-process ng pangyayari. Palaging sanctuary ang kusina namin para sa seryosong usapan. Dito kami naglano bumili ng bahay, mag-retire, pag-usapan ang maagang problema ni Maria Clara sa pera. Ngayon, lugar ito kung saan pinag-isipan ang ganap na pagkasira ng relasyon namin sa anak. Naiisip ko pa rin noong 8 anyos siya. Mahinang sabi ni Juana. Naalala mo yung Mother's Day breakfast niya. Sinunog na toast at orange juice na sobrang pulp. Pero sobrang proud niya. Naalala ko si Maria Clara na may pink na pajama nakatayo sa stool sa kusina para maabot ang counter. Determinadong magbigla kami ng breakfast in bed. Parang ibang pamilya na ang alaala ngayon. Gumuguhit siya noon ng pamilya namin na magkahawak kamay. Sabi ko. Itinago ko sa drawer ng opisina ko maraming taon. Mayroon pa rin ako sa memory box sa itaas. Sabi ni Juana na may maternal grief. Guillermo, anak pa rin natin siya kahit lahat ngayon. Inaasahan ko na ang mga salita. Instinct ni Juana na magpagaling, maghanap ng middle ground, ibalik ang nasira. Isa sa mga dahilan kung bakit ko siya minahal. Ang paniniwalang malalampasan ng pamilya ang lahat. Jess, mahinang sabi ko, lumampas na siya sa linya. May isa pa akong hakbang. Huminto ang tasa niya sa kalahati. Anong hakbang? Tiningnan ko ang mukha ng asawa ko. Nakita ko ang pag-aalala at pag-asa na baka makabalik ang anak ko imbes na itulak pa. Paano ko ipapaliwanag na hindi na goal ang ibalik siya? Permanent, sabi ko. Siguradong hindi na maulit ang eksena kanina. Binago mo ang testamento. Hindi tanong. Kilala niya ako ng sobra para sundan ang proseso ko. Alam niyang legal protection na lang ang solusyon bukod sa iba. Tahimik siya ng matagal, nakikipagbuno sa implikasyon. Higit pa sa financial decision ang pagbabago ng estate planning. Formal na pag-amin na hindi na mapagkakatiwalaan ang anak namin. Mga apo, sabi niya sa huli. Si Emma at Jeke, mas mabuti sigurong hindi matuto na nabibili ang pag-ibig. Hinawakan ko ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Jess, hindi desperasyon ang ginawa niya ngayon. Calculated cruelty. Ang ahas, mga banta, manipulation. Yun ang pinili niyang maging. Pero kung tuluyan natin siyang alisin, mapoprotektahan natin ang sarili natin mula sa future abuse. Mapoprotektahan ang marriage natin sa palaging pagmanage ng krisis niya. Mapoprotektahan ang retirement natin sa pagkaubos sa kamay ng tingin lang tayong resource imbes na magulang. Hinigpit ni Juana ang hawak ko. Hinaplos ang knuckles ko sa galaw na nagpaginhawa sa akin sa dekada ng maliit na problema. Pero hindi ito maliit na problema. Wakas ito ng isang bagay na pangunahin. Mapipigilan ba siya? Tanong niya. Kung babaguhin mo lahat legally, iwan ba niya tayo? Alisin nito ang insentibo niya. Walang access sa pera, walang mana na ipaglaban, walang leverage. Kakailanganin niyang hanapin ang ibang mamanipulete. Napota ko rito, bulong ni Juana. Alam ko, pero hindi ko gugulin ang natitira nating taon sa pagiging hostage ng banta at manipulation. Hindi ko siya papayagang sirain ang pinagtayo natin. Sa labas ng bintana ng kusina, normal pa rin ang gabi sa subdivision. Naglalakad ang mga Henderson kasama ang aso nila. Nagdidilig si Aling Patterson sa hardin niya. Normal na tao na may normal na buhay. Kailan mo ito gagawin? Tanong ni Juana. Bukas ng umaga. Tatawag ako kay Ate Margaret Summers agad. 15 taon na niyang hinahawakan ang legal namin. Alam niya eksakto kung ano ang kailangan para maging ironclad. Dahan-dahan siyang tumango. Tinatanggap ang hindi may iwasan,
kahit sinisira nito ang puso niya. At kung malaman ni Maria Clara, malalaman niya rin pero BY then may legal protection na. Hindi na niya mahahawakan ang galit niya sa atin. Tumayo ako, dinala ang mga tasa sa lababo. Narinig ko ang mahinang buntong hining ni Joanna sa likod ko. Hindi disagreement, kundi pagluluksa sa anak na nawala sa atin. Bukas, kukunin ko ang huling hakbang na iyon. Ngayong gabi, yakapin ko ang asawa ko at hayaan siyang magluksa sa pamilyang inakala nating meron tayo. Nasa ikatlong palapag ng gusaling granete sa downtown ang opisina ni Ate Margaret Summers. Puno ng mga legal books ang mga dingding na nagsasabi ng 15 taon niyang pinoprotektahan ang mga pamilya katulad namin. Nakaupo ako sa harap ng mahogany desk niya na may Manila folder ng mga dokumento. Mas kalmado kaysa sa nakaraang mga linggo. Guillermo, sabi niya habang inaalis ang salamin sa pagbabasa. Nung tumawag ka kanina, sinabi mo kailangan mo ng komprehensibong legal protection. Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyayari. Si Ate Margaret ang humawak ng mga testamento namin, paglipat ng ari-arian, at estete ng nanay ni Joanna. Kilala niya kami bilang matatag na mag-asawa na maagang nagpaplano at laging nakakabayad kaagad. Ang ikukuwento ko ngayon ay parang ibang pamilya na. Ikinuwento ko ang away tungkol sa mana, ang pagpapadala ng ahas, ang pag-block ng credit card, at ang nakakatakot na paghaharap kahapon. Si Pedro raw, alam namin kung saan kayo nakatira. Alam namin ang routine nyo. Tapos ko. Parang direktang banta. Inilagay niya ang panulat at huminga ng malalim. Guillermo, lumampas na ito sa away pamilya. Harassment at intimidation ang tinutukoy mo. Dapat nating ayusin ito sa maraming paraan. Yun din ang inaasahan ko, sagot ko. Kinuha niya ang bagong legal pad. Simulan natin sa testamento mo. Gusto mong baguhin ang pamana. Gusto kong mapunta sa edukasyon ng mga apo ko ang pera ko. Hindi sa kasino ng anak ko, sabi ko. Matalinong desisyon, Guillermo. May profesional na init ang boses niya. Magkakaroon ng educational trust fund para kina Emma at Jeke. Paralan, kolehiyo, lehitimong gastusin sa pag-aaral. Walang access si Maria Clara at Pedro. Walang kontrol. Walang paraan para manipulahin ang mana ng mga bata. Isang independent trustee ang magmamando. Maglalabas lang ng pera para sa dokumentadong pang-edukasyon. Si Joanna, tanong ko. Buong proteksyon, syempre. Bahay, retirement accounts, seguridad niya, walang magbabago. Sa parte lang na para sana, kay Maria Clara ang babaguhin. Susunod ang restraining order. Binuksan niya ang bagong file at sistematikong isinula ang paghaharap kahapon. Ang mga nakakatakot na salita. Ang pagtaas ng tensyon na umabot sa aktwal na pananakot. Partikular na nakakabahala ang insidente ng ahas. Sabi niya habang mabilis na nagsusulat. Ang paggamit ng buhay na hayop para takutin ang matatandang magulang ay nagpapakita ng plano at mali siya. Siniseryoso ito ng korte. Gaano katagal ang proseso? Sa loob ng 1 linggo, matatapos ang pagbabago sa testamento. Ang restraining order, ma-file natin ngayon ding araw. Kapag naaprubahan, bawat kontak nila Maria Clara at Pedro ay magiging kriminal na, hindi na family dispute. May bumitiw sa dibdib ko. Parang matagal ko ng daladala na tensyon. Ang bigat ng palaging available sa krisis ni Maria Clara. Ang paglalakad sa balat ng itlog para hindi matrigger ang banta niya. Ang pagpapahintulot sa mapanirang pag-ugali. Lahat ng iyon ay matatapos na. Isa pa, sabi ni Ate Margaret. Base sa sinabi mo, arekomenda ko na idokumenta mo lahat para sa posibleng kaso sa hinaharap. Itago mo ang record ng bawat pagtatangkang makipag-ugnayan, bawat paglabag, bawat pagtatangkang gamitin ang mga bata. Sa tingin mo lalala pa bago humupa. Ang mga taong gumagamit ng manipulation at banta ay hindi karaniwang tumatanggap ng hangganan ng graceful. Kapag nalaman ni Maria Clara na wala na siya sa testamento at nasurveyan siya ng restraining order, malaki ang posibleng reaksyon. Pero hindi na ako natakot. Kapag may legal protection na, ang galit niya ay mapupunta sa sistema na ginawa para hawakan ang ganitong pag-ugali. Hindi sa dalawang matatandang magulang na gustong-gusto ng mag-retire ng tahimik. Pumasok ang assistant niya na may mga nakahandang dokumento. Habang pinipirmahan ko bawat pahina, naramdaman ko ang kasyasyang finality ng mga desisyong ginawa at naipatupad na. Opisyal nang natapos ang 30 taon kong pagpopondo sa pagiging irresponsible niya. Legal nang protektado ang bahay namin sa harassment. Maaprubahan ang restraining order bago matapos ang araw na ito. Maghahatid ang court officer kay Maria Clara at Pedro bukas ng umaga, sabi ni Ate Margaret. Pagkatapos noon, bawat kontak sa inyo o kay Joanna ay magiging kriminal na. Tumayo ako.
Nakipaggamay sa babaeng tumulong sa akin na bawiin ang kontrol sa sarili kong buhay. Sa labas ng bintana ng opisina niya, normal pa rin ang buhay sa lungsod. Guillermo, tawag niya habang papunta na ako sa pinto. Tama ang mga desisyon mo. Una ang kaligtasan at seguridad ng pamilya mo. Tumango ako, isinilid ang folder sa ilalim ng braso ko. Bukas ng umaga, matutuklasan ni Maria Clara na hindi na option ang manipulation. Ngayong gabi, matutulog kaming mag-asawa ng mahimbing. Alam naming nasa panig na namin ang batas. 2 araw ang lumipas sa pinakatahimik na kapayapaang naranasan ko sa maraming taon. Bumalik kami ni Joanna sa mga dating routine na palaging napuputol ng krisis ni Maria Clara. Kape sa umaga ng walang takot sa tawag. Lakad sa hapon ng walang pag-check ng missed message. Hapunan ng walang usapin tungkol sa pinakabagong financial emergency. Huwebes ng hapon, tumawag si Ate Margaret para kumpirmahin ang inaasahan ko na. Guillermo, naihatid ang mga dokumento kanina 2:15 minuto. Nasurveyan na sina Maria Clara at Pedro ng restraining order. At nakatanggap na rin sila ng kopya ng bagong testamento. Tapos na. Nagkasalamat ako at binaba. Tapos tahimik na nakaupo sa upuan ko ng ilang minuto. Sa labas ng bintana, nagtatanim ng mga bulaklak si Aling Patterson. Nagbibisikleta ang mga anak ng mga Henderson sa Sidewalk. Normal na buhay sa subdivision. Normal na ritmo. Naihatid na ang mga papel. Tanong ni Joanna mula sa pintuan ng kusina. Ngayong hapon, kumpirma ko. Tapos na. Lumapit siya at umupo sa tabi ko. Hinawakan ang kamay ko. Hindi na namin kailangang pag-usapan kung ano ang magiging reaksyon ni Maria Clara. Kung susubukan niyang lampasan ang mga legal barrier na itinayo ni Ate Margaret. Malinaw ang batas, kumpleto ang proteksyon, at sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, tunay na malaya na kami sa manipulasyon niya. Naisip ko ang anak na pinalaki ko, ang batang gumuguhit ng stick figure family at naghanda ng breakfast in bed sa mga espesyal na araw. Ang batang iyon ay naging isang babaeng nagpadala ng ahas sa tatay niya at ginamit ang mga apo bilang sandata. Dahan-dahan ang pagbabago, kaya 30 taon akong naghanap ng dahilan para sa lalong hindi katanggap-tanggap na pag-ugali. Pero ang babaeng nakatayo sa pintuan ko, kahapon na humihingi ng pera at nagbabanta, ay hindi na kailangang pagbigyan pa. Ang legal na dokumento ang lumikha ng hangganan na hindi kayang gawin ng pag-ibig mag-isa. Nakuha nila ang gusto nila. Wala na ako sa buhay nila. Hindi nawala sa akin ang irony. 30 taon niyang binantaang putulin ang access ko, kina Emma at Jeke kapag hindi ako sumunod sa hiling niya ng pera. Ngayon, sa sarili niyang pagtaas ng tensyon, permanenteng napanigurado niya ang paghihiwalay na iyon, kasabay ng pagkawala ng mana na desperado niyang gustong kontrolin. Si Emma at Jeke ay maaasahan sa pamamagitan ng Educational Trust Fund, pinamamahalaan ng mga profesional na hindi mapipilit o mababanta. Kolehiyo, tutor, libro, lehitimong pangangailangan sa pag-aaral. Lahat secure ng walang access na magulang nila na napatunayan ng hindi marunong maghawak ng pera. Hinigpit ni Joanna ang hawak sa kamay ko. Naiintindihan kaya niya kung ano ang nawala sa kanya. Malalaman niya, sagot ko. Kapag nilabag niya ang restraining order, pulis na ang problema, hindi na natin. Sa loob ng 30 taon, ako ang safety net niya. Nahuhuli ko siya sa bawat pagkakadapa habang wala siyang natutunan. Ibinenta ko ang classic car ko para sa utang niya sa sugal. Tinustusan ko ang renta niya kapag may emergency. Sunod-sunod na tseke, palaging naniniwala na ito na ang huli. Ang ahas ang huling mensahe niya sa akin. Lahat ng gusto niyang sabihin tungkol sa relasyon namin ay nasa kahong iyon. Mapanganib, nakakalason, ginawa para takutin at supilin. Pero imbes na maibalik ako sa pagsunod, nagtulak ito sa akin papuntang opisina ni Ate Margaret at sa legal na proteksyon na dapat hinanap ko noon pa. Habang lumulubog ang araw sa bintana ng kusina namin, magkasamang naghanda ng hapunan kaming mag-asawa Joanna ng may gaan na hindi na naranasan sa mahabang panahon. Walang phone call na sumira sa usapan. Walang emergency text na humihingi ng agarang tulong. Walang banta tungkol sa mga apo. Ang katahimikan ay malalim. Parang katahimikan pagkatapos ng mahaba at nakakapagod na bagyo. Bukas ay gigising kami sa bahay na legal ng protektado sa harassment. Mananatili ang retirement savings namin para sa sarili naming seguridad. Hindi maubos sa maling desisyon ng iba. Magpapatuloy ang pagsasama namin nang walang stress ng palaging pag-aayos ng gawa-gawang krisis ng isang adult child. Naibalik ko ang papel ko bilang tatay na mahal ang anak niya ng sapat para tumangging maging kasabwat sa pagkasira niya at ng iba. Legal na hangganan ang pumalit sa emosyonal na manipulasyon.
Propesyonal na konsekwensya ang pumalit sa family guilt. Ibinigay sa akin ng batas ang buhay ko pabalik. Ngayong gabi, sa unang pagkakataon sa loob ng dekada, matutulog ako nang hindi iniisip kung magkano ang gastos sa akin ng krisis bukas. Kung gusto ninyo ang kwentong ito, pakilik ang video, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong reaksyon sa comment. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Maraming salamat sa panonood.